Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So ngayon po ang huling araw ng taon at mamaya-maya lang po sasalubungin natin ng panibagong taon. Salamat sa Diyos sa nakalipas na mga buwan at isang buong taon na pinagpala tayo ng Diyos. Hindi tayo iniwan ng Diyos, lagi tayong sinamahan ng Diyos. So unang-una, salamat sa Panginoon. So ngayon po ang pag-aaralan po natin magmumula po sa Deuteronomy chapter 8 verse 10. Pang New Year talaga to. Happy New Year po sa bawat isa. Sabi po dito, when you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. Sa Tagalog po, kapag nakakain na kayo at nangabusog, hindi ko po alam kung anong handa ninyo ngayong New Year, no? Usually, talagang sineselebrate natin dito sa Pilipinas. Meron tayong talagang salo-salo sa buong pamilya. Very applicable yan today, itong verse natin na ito. Sabi dito, kapag nakakain na kayo at nangabusog, hindi lamang po today kasi pinagpala po tayo ng Panginoon throughout the year. Ano po ang gagawin natin? Sabi dito, purihin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos dahil sa magandang lupaing ibinigay niya sa inyo. Ito po ay patungkol sa mga Israelita na pag pumasok sila dun sa promised land, sa lupang pangako, na kumakain sila ng maayos, gumanda ang buhay nila, alalahanin nila yung Diyos. Purihin nila yung Diyos. Huwag nilang kakalimutan yung Diyos. So ito po yung una nating teaching ngayong araw. God gives us physical and spiritual bread. Yung Diyos po, binibigyan tayo ng physical at spiritual na pagkain. Ano po yung physical? Physical na pagkain po, yan po yung nabibili natin sa palengke, sa mga grocery stores. Yan yung pagpapala ng Diyos na pinagkakaloob sa atin para makakain tayo. Physical bread po yan. Yung spiritual bread naman, ito naman po yung tinapay ng buhay na nagmumula sa salita ng Diyos. Ito po yung Bible-based, nakabase sa Biblia na nagpapalago naman sa ating espiritu. Yung pagkaing pisikal, nagno-nourish sa ating pisikal na katawan. Now, sabi po rito sa Deuteronomy chapter 8, umpisan nga po natin dito sa verse 3. Sabi rito, He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. So, hinayaan ng Diyos na magutom yung bayan ng Israel. Para pag nagutom na sila, makita nila na may Diyos na nagbibigay sa kanila ng mana, yung literal na pagkaing tinapay. And then sabi rito, to teach you that man does not live on bread alone. At para turuan din kayo na yung isang tao, tayo, hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang na pisikal. Nabubuhay din tayo sa spiritual na tinapay. At yun po yung salita ng Diyos. Sabi po rito, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. So God gives us physical and spiritual bread. Nakakalungkot lang isipin, maraming tao ang gusto physical bread lang. Gusto kumain lang, no? Gusto kumain lang ng Noche Buena or mga handa natin sa Pasko at Bagong Taon. Gusto yung grocery lang. Gusto yung mga nabibili lang sa palengke. Gusto mga material lang na bagay. Pero ang tinuturo sa atin dito ng Diyos, hindi tayo nabubuhay sa mga material lang na bagay. Kasi meron pang mga spiritual na bagay. At yun po ay nagmumula sa Diyos, sa salita ng Diyos, na nagpapalusog sa ating buhay spiritual. So para sa Diyos, hindi lamang importante yung pisikal na pangatawan. Importante din yung spiritual. Yung ating spirito, hindi sapat sa Diyos na binibigyan tayo ng pagkain lang na para lang sa katawan natin. Sa sinasabi ng Diyos, kulang yan. Bigyan ka rin dapat ng pagkain spiritual na nakapagpalusog sa ating spirito. Number 2 po, God has given us enough blessings. Sapat po ang pagpapala ng Diyos sa atin. Hindi po nagkukulang ang Diyos sa atin sa physical na pangailangan at sa spiritual na pangailangan. Kaya po rito sa verse na ito, makikita niyo po yun lahat po yun. Sabi dito,
when you have eaten and are satisfied. Ibig sabihin, ang Diyos talaga, ang gusto niyang mangyari sa atin, magkaroon tayo ng kasapatan. When you have eaten and are satisfied, sabi po rito, praise the Lord your God for the good land He has given you. So kapag ikaw nakakain ka na, nabusog ka na, naranasan mo na yung pagpapala ng Diyos, dapat ito ay mauwi sa lahat ng itong blessings na ito ay mauwi sa pagpupuri sa Diyos. So God has given us enough blessings. This year po, makikita po natin, sapat ang Diyos. Hindi po nagkukulang ang Diyos. Tayo lang ang nagkukulang sa Diyos. Tayo lang ang madalas hindi tapat sa Diyos. Pero ang Diyos laging tapat sa atin. Ang Diyos hindi nagkulang sa atin. God has given us enough blessings. Spiritual blessings, physical blessings. Tayo lang po ang minsan, hindi natin napapagpahalagan yung binibigay sa atin ng Diyos. Kaya minsan parang kulang. Or minsan hindi natin priority yung spiritual na mga bagay, spiritual food. Kaya feeling natin parang malnourished tayo. Pero sa totoo lang, sapat ang binibigay sa atin ng Diyos. Number 3 po, God is worthy of praise. Karapat-dapat pong sambahin ng Diyos, karapat-dapat po siyang pasalamatan. Kaya sabi po dito, when you have eaten or satisfied, praise the Lord your God. Ang gusto po ng Diyos sa atin, mapagpala talaga tayo. Ang gusto ng Diyos sa atin, yung rumagasa yung pagpapala sa atin, alang-alang sa Panginoong Jesucristo, para for the purpose of worshiping and praising God. Yun po talaga yung purpose ng blessing ng Diyos to praise Him, to worship Him. Kaya po yung Diyos natin generous. Yung Diyos natin mapagbigay. Gustong-gusto talaga ng Diyos na nagbibigay. Hindi niyo po makikita sa Bible na yung Diyos natin madamot. Nakakarampot lang yung binibigay niya sa kanyang mga anak. Isipin niyo po, mga anak tayo ng Diyos. Kung yung magulang natin generous sa atin, how much more yung Diyos natin? Mas generous ang Diyos. At nasa puso talaga ng Diyos na magbigay ng magbigay. Isipin niyo po, binigay niya ang kaisa-isa niyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya wala na pong ipagkakait na mabuting bagay sa atin ng Diyos. Ang problema lang po talaga yung sa atin, sa side natin, yung kakayanan natin na i-handle yung pagpapala ng Diyos. Pero on the part of God, walang problema. Sa atin lang may problema. Sa Diyos, talagang todo bigay. Lahat ibibigay ng Diyos. Of course, yung mga blessing kasi, o yung mga pagpapala minsan, pag tinanggap natin, hindi na nakakabuti sa atin. Kasi nga, hindi natin kayang i-manage yung pagpapala ng Diyos. Kadalasan, minsan napapasama pa tayo. Kaya po yung fullness of God's blessing talaga, mangyayari yun sa resurrection Pag perfect na tayo, pag good steward na tayo, pag mabuti na tayong katiwala ng Diyos. Now, bakit po napaka-generous ng Diyos? Bakit talagang todo bigay ang Diyos sa atin? Ang purpose po niyan is to bring the glory to Him. Ang purpose po niyan is to praise the Lord. Kaya sabi po dito, when you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. Kaya po sa heaven o sa perfect world, wala tayong gagawin doon kundi magbigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Kasi po sa perfect world, talagang lahat ibibigay na sa atin ng Diyos. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 16 and 17, kapwa tagapagmana tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung anong pagmamayari ng Panginoong Jesucristo, pagmamayari din natin. At sa tuwing natatamasa natin ang pagpapala ng Diyos, laging nauuwi sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. So God is worthy of praise. Pasalamatan po natin siya. We have been blessed this year. Pasalamatan po natin ng Diyos. Sambahin po natin ang Diyos. Now, i-apply po natin ito sa ating mga buhay. Number 1, do not be proud. Marami po tayong mga accomplishment. Marami po tayong narating sa buhay. Yung iba po sa atin, masasabi mo talaga na successful na tao. Pero, mga kapatid, do not be proud. Kung ano man ang na-accomplish natin this year, hindi po natin dapat ipagmalaki na as if sa atin nakadepende yun. As if tayo ang nagpatagumpay sa ating mga sarili. Now, sinasabi po ng mga verses na ito, pag inaral niyo pong mabuti, sabi rito, be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws, and His decrees that I am giving you this day. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build
find houses and settle down. Meron na kayong magagandang bahay. And when your herds and flocks grow large, at mararami na kayong mga hayop na inaalagaan, kasi sa panahon nila, yun yung kayamanan, and your silver and gold increase, dumami ng inyong mga pilak at ginto, and all you have is multiplied, at nagmultiply pa kung ano yung inyong pagmamayari, then your heart will become proud. Ayan ang ayaw ng Diyos eh. Yung pag-bless ka niya, gold and silver, blessing yun eh. Mga hayop, blessing yun eh. Magandang bahay, blessing yun eh. Ang problema, hindi nga natin ma-manage, nagiging proud tayo. Nagiging mayabang tayo sa mga pagpapala ng Diyos. So do not be proud. That's our first application. Kasi kapag hindi ka mayabang, hindi ka proud na pinagmamalaki mo yun, na as if ikaw yung may kagagawa nun, ikaw yung nagpatagumpay sa iyong sarili, mas magiging good steward ka sa harapan ng Diyos. Mas pagpapalain ka ng Panginoon kasi lahat ng papuri at pagsamba na napupunta sa Diyos, hindi sa ating mga sarili. So, do not be proud. Sabi po rito, then your heart will become proud. Ayaw po ng Diyos yan. Pangalawang application po, do not forget God's goodness. Huwag po natin kalimutan ang kabutihan ng Diyos. Sabi po rito, then your heart will become proud and you will forget the Lord your God. Makakalimutan mo yung Diyos mo. Na, sabi rito, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Ang Diyos ang nagpalaya sa iyo, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng buhay, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng matiwasay at maayos na pamumuhay. He led you through the vast and dreadful wilderness, that thirsty and waterless land, with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of hard rock. He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors had never known, to humble and test you so that in the end, it might go well with you. Sabi dito, you may say to yourself, ito na naman, parang may pagyayabang na naman, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Ako nagpayaman sa sarili ko, ako nagpaunlad sa sarili ko. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenants, which He swore to your ancestors as it is today. Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng abilidad na magtagumpay para umunlad sa buhay. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. You remember. Tingnan niyo po yung application natin. Do not forget God's goodness. Huwag natin kalimutan, utang natin lahat sa Diyos. Huwag natin kalimutan, ang Diyos ang nagpapatagumpay sa atin. He gives us the ability to produce wealth. Kung ano man ang accomplishment natin, it is because of God. He gives us the ability to produce wealth. Hindi natin kailanman sasabihin sa ating sarili, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Yung mga kamay natin, hindi yan ang nagpatagumpay sa atin, hindi yan ang nagpala sa atin. Sa halip yung kamay ng Diyos ang nagpatagumpay at nagpala sa atin. So do not be proud. Do not forget God's goodness. Pangatlo po, praise the Lord your God for His blessings. Kung ikaw ay nagtatamasa na ng tagumpay, sabi dito, when you have eaten, ginakain mo na yung harvest mo, and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. You praise the Lord. You thank the Lord. So sa application natin na to, praise the Lord your God for His blessings. Sa lahat ng pagpapala ng Diyos na ibinibigay niya sa atin, praise Him. Thank Him. Remember Him. Utang natin lahat sa Diyos. Now, para po sa ating discussion, how can we develop a habit of praising God for every blessing we receive? Nasamahan niyo po ako sa panalangin. Kausapin natin si Lord right now as we celebrate this coming New Year. Heavenly Father, thank you for providing both physical and spiritual bread that sustains my body and soul. You have blessed me abundantly and given me more than I deserve. Forgive me when I become proud or forget your goodness. Remind me daily that all I have comes from you. Help me to walk humbly and to always give you the praise you deserve. Teach me to live with gratitude and to share the blessings you've given me with others.
As I reflect on your faithfulness, may my heart overflow with praise and thanksgiving. You are worthy of all my worship. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Brother Jose Pino. Maraming salamat sa iyo, kapatid. And happy birthday po kay Daisy Mendoza. Lagi po natin kasama dito sa ating daily devotion. I celebrate po ako sa inyong birthday. Happy birthday and Happy New Year po. Mga kapatid, Happy New Year po. And I celebrate with you. Now, kung kayo po yung natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Tomorrow po, meron po tayong panibagong series, pang isang buong taon na series. Abangan niyo po yan. Happy New Year po. God bless. See you tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.